Sino kaya? Alright, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, we thank you so much for this blessed morning. Salamat po, Panginoon, sa pabor mo, biyaya mo, kabutihan mo sa amin. And once again, may you fill us with your favor coming from your word. Bawat isa po mamiministeran. Physical, nandito sa church, even virtual, nasa kanilang mga tahanan at nanonood ngayon, Panginoon, sa stream ng Sunday Fellowship namin. We love you, we honor you, Holy Spirit, speak to everyone. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo po, pakibati mo muna po ang nasa kaliwa, nasa kanan. Ayan, magandang umaga. Happy Sunday, happy worship day. Ayan, sige. Alright. Amen. Thank you, Lord. You may now be seated. Thank you, Jesus. Amen. Alright. Grabe. So again, happy anniversary po sa atin. Tama ba? Ninth year of God's goodness and God's favor upon us. Tama? Last Sunday, we've talked about the life of Noah. Amen? Nahanap nyo ba yung mga Noah nyo na nagko-comfort sa inyo? Nakahanap ka ba na ng Noah na kapag alam mo yon, emotional ka at uncontrollable, di ba? O galit na galit ka ay, di ba, kakausapin mo lang siya at ayun, di ba, makakalimutan mo na. Alright, ang matindi mong nararamdaman. Bakit? Kasi ano siya nagko-comfort, napapahinga ka. Alright? But of course, our greatest comforter, walang iba kundi ang Lord. Amen? The second Sunday po, we'll be talking about another great man of God in the Bible. Okay? At pag-usapan po natin, favor of God upon the life of Abraham. Si Abraham naman. So last Sunday, Noah. This time, we'll be talking about Abraham. So gaano nga ba katindi ang pabor ng Diyos na naibaba o nakuha nitong mamang ito ni Abraham? Alright? You know what? Unang-una po, makikita natin, actually, Abraham, the friend of God. Okay? Actually, wala, aside from Abraham, or meron pang isa, si Moses din, pero hindi yung direct But, you know what? Abraham lang talaga ang tinawag at in-identify clearly and directly ng Bible na talagang kaibigan siya ng Diyos. Okay? Though si Moses, nilabelan din siya, pero hindi yung direct Sinabi lang na si Lord ay nakikipag-usap ng face-to-face kay Moses na para siya nakikipag-usap sa isang kaibigan. But iba kay Abraham, directly talagang nilabelan na si Abraham ay kaibigan ng Diyos. At 3 beses po yung nabanggit. Can you imagine? 3 times the Bible wrote that Abraham was a friend of God. Grabe. James 2:23, ang sabi po ng Bible, okay, ang nakakagulat, di ba, hanggang New Testament, yung pagiging kaibigan niya ng Diyos, ay alam mo, umabot. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, kaibigan mo ba siya? Siguro, pwede. Tama ba? Pagbigyan mo na, okay? Kasi magkatabi kayo ngayon, alam ang kaawa-awain mo yan ngayon. Tama, pero grabe yung Bible, di ba? Directly hindi nahiya ang Bible at hindi nahiya ang Diyos na i-identify ang sarili niya na kaibigan niya si Abraham. Tama ba? Di ba? Kasi tayo, hindi mo i-identify ang sarili mo sa kung kani-kanino, ay hindi lahat ng tao kaibigan ko. Kasi mamaya, magnanakaw yun, kaibigan mo yan. Di ba? Ayun, no, chismosa yun, kaibigan mo yan. Hindi But you know what? Hindi nahiya ang Diyos na i-identify at idikit ang pangalan niyan. Di ba? Na kahit saan makarating si Abraham, oy, kaibigan ko yan, ha? Di ba? Grabe to si Abraham. Isaiah 41 verse 8, But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Grabe, napaka-personal. Si Lord mismo ang nagsabi, my friend. Tama? Okay, sulat nyo na lang po yung verse, 2 Chronicles 20 verse 7. Pangatlo na to, Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Grabe. Okay, so yung Bible ay clearly in-identify ang sarili na itong si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Hindi mo naman makukuha ang pabor ng isang tao kung kaaway mo siya Tama ba? The only way for you to get the favor of someone is to become friend with that person. Talagang kaibigan matalik. At makikita pa natin yan. Okay, ano pa makikita natin kay Abraham? Okay, Abraham the mediator between God and Sodom and Gomorrah. Si Abraham, okay, gaano katindi ang pabor na nakuha niya sa Diyos, kaya lang naman yan tumayo. Okay, sa gitna, Diyos at tao haharang si Abraham. Parang Noah din.
Tama ba? Gugunawin na ng Diyos ang mundo pero tumayo si Noah sa gitna. Ito, gugunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, tumayo si Abraham sa gitna. Okay? Alam, ang ganda, Genesis 18, marami po tayong verses ngayon, puro kwento po pag-uusapan natin since mahilig naman kayo sa kwento. Hindi ko sinasabing chismoso kayo ha. Sinabi ko lang mahilig kayo sa kwento. Alright? Diba? Yun yung madaling paraan para sabihin nyo sa chismoso ng kapitbahay nyo. Alam mo, hilig mo sa kwento. Diba? Hindi masakit. Okay, joke lang po. Alright? Genesis 18, 17 to 33, then the Lord said, alam mo, gaano ka-close ang Diyos kay Abraham? Ang sarap ng ganito. You know what? I'm dreaming about this. Sabi, actually, nagpadala si Lord ng tatlong anghel para i-check yung Sodom at Gomorrah. Okay, at nung nakita nila yung Sodom at Gomorrah, sobrang sama talaga. Nawala sila, gaano kasama yung Sodom at Gomorrah, wala sila nakita ni isang taong mabuti. Sobrang sama. Basahin nyo na lang gaano kasama ito. Tama ba? Makikita nyo naman sa Bible nyo. Okay. Kaya nga, ang conclusion ng tatlong anghel, babalik na sila, Lord, talagang umabot na susukdulan yung kasamaan nila, kailangan na silang i-wipe out. Okay, very well, wawasakin na sila. Kaya lang, biglang all of a sudden, ito ng verse 17, biglang napaisip si Lord, teka lang, shall I hide from Abraham what I am about to do? Can you imagine, kinonsider ng Diyos si Abraham, may gagawin dapat ang Diyos kaya lang napatras siya, teka lang, pwede ba akong gumalaw sa lugar kung nandun si Abraham, tapos hindi ko pinapaalam sa kanya kung anong gagawin ko? Grabe, sobrang close ni Abraham. Di ba, kumbaga parang may gagawin si Lord sa Bacoor, teka lang, may gagawin ako sa Bacoor, tapos nandun si Marvin. Teka, parang hindi ata tama na may gagawin ako, tapos hindi niya alam. Tama ba? Hello? Diba? Na Santa Rosa ka, tapos biglang may gagawin ako sa Santa Rosa, tapos di alam ni Eva. O kaya di alam ni Brian sa Muntinlupa. Grabe, ganun ka-close. Tama ba? Hello? Naunawaan po natin? Sabi ni Lord 18, Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him. Sigurado ako pagpapalain siya, lalaki siya, lalakas siya, mananagana siya. Bakit? Pinili ko siya. Pag pinili ka talaga ni Lord, assured and secured talaga yung pag-angat at pagganda ng buhay mo eh. Bakit? Grabe yung Diyos na pumili sa'yo. Kaya yung pagpili pa lang ng Lord sa'yo, automatically it implies success. Tama ba? Pinili ka ni Lord. Okay? For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So sinasabi ni Lord, pinili ko siya para angalagaan, i-lead, patakbuhin ang kanyang mga anak at ang kanyang buong sambayan para gawin kung ano ang paraan ko, ang daan ko at mga bagay na tama at mabuti sa paningin ko. So that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Okay? So, sabi ni Lord, di pwede. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya na. Then the Lord said, sinabi niya na kay Abraham, then the outcry against Sodom and Gomorrah is so great that their sin is so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. Sabi ni Lord, ako na mismo bababa para talagang i-check kung talaga bang totoo okay yung usap-usapan sa kanila na sobrang sama nila. Alright, then the men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. So umalis na yung anghel, naiwan si Abraham sa presensya ni Lord. And Abraham approached him and said, okay, eto na yon. Gaano katindi favor ng Lord na nakuha ni Abraham? Sabi niya, Lord, will you sweep away the righteous with the wicked? Lord, isasama mo ba yung mga matutuwid? Na madadamay ba ang matutuwid sa kasalanan ng masasama? Okay? 24, what if there are 50 righteous people in the city? Lord, paano kaya kung merong 50 mabuti dun sa city? Okay, will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Gugunawin mo pa rin ba? At idadamay mo ba ang 50? O pwede bang hindi mo nagunawin ang Sodom at Gomorrah para lang sa kapakanan ng 50 mabuting nakatira dun? Alright? Okay, gets natin yung kwento? Far be it from you to do such a thing, Lord. Alam ko hindi ka ganyan. To kill the righteous with the wicked. Hindi mo idadamay, okay, ang mabubuti sa masasama, treating the righteous and the wicked alike. Di ka ganyan. Iba ka. Far be it from you, will you not the judge of all the earth? Will not the judge of all the earth do right? Then the Lord said, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. Kaya alam mo, ang sarap maging righteous sa harapan ni Lord. Bakit? Kasi kahit na anong kasamaan ang gawin, huwag kang matakot sa kasamaan na ginagawa ng tao sa paligid mo, hindi ka idadamay ni Lord.
Tama ba? Okay, lagi may protection ng Lord sa mga taong sumusunod at namumuhay ng malinis at tapat sa Kanya. Tama? Okay? Sumagot si Lord, okay, kung may nahanap akong 50, sige, hindi ko nagugunawin. I will spare the whole place for their sake. Tapos maya-maya, bigla napaisip si Abraham, teka lang, okay? Diba? Then Abraham spoke up again, now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes. What if the number of the righteous is 5 less than 50? Lord, paano kung 45 lang ang mabuti? Wawasakin mo pa rin ba ang buong Sodom at Gomorrah? Okay? Sabi ni Lord, if I find 45, I will not destroy it. Once again, He spoke to him, what if only 40 are found? Paano kung 40 lang? Sabi ni Lord, okay, sige, kung 40, hindi ko pa rin wawasakin. Then He said, may the Lord not be angry. Tama? Kasi imagine mo yun, tama ba? Para mapababa mo ang standard ng Diyos. Okay? Iba to. Tama? Okay? Sabi ni Abraham, may the Lord not be, Lord, huwag ka po magagalit ha, but let me speak. What if only 30 lang? Paano kung 30 lang po? Tama ba? Kaya hindi ko alam kung naiintindihan nyo po yung bigat na gumigit na si Abraham kasi wala siyang karapatan unang-una. Tama ba? Okay, ito totoo lang. Alam mo, makikita mo, only righteous people can stand in the presence of God. Bakit? Kasi alam ni Abraham, pwede magalit si Lord. And alam mo si Abraham, kung hindi siya karapat-dapat, pwede sabihin sa kanya ni Lord, alam mo, nabipiko na ako sa'yo, totoo lang. Diba? Baka gusto mong idamay na kita. Tama ba? Okay, at gunawin ko na rin to. Pero alam mo si Abraham, kung hindi siya righteous sa harapan ni Lord at namumuhay to ng mali, totoo lang sabi ni Lord sa kanya, alam mo, wala kang karapatan tumayo sa harapan mo. In fact, pwede nga kitang idamay dun eh. Tama, pero si Abraham kaya niyang tumayo sa gitna. Abraham said, now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? Paano ko Lord kung 20 lang? Imagine that. And sabi pa rin ni Lord, sige, tama ba, for the sake of 20, I will not destroy it. Then He said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? Imagine mo, galing sa 5. In fact, hindi na nga, wala na nga usapan eh, gugunawin na to eh. Si Abraham na lang ang naglagay. Tama ba ng conversation kay Lord na, Lord, paano kung may 50? O sige, sabi ni Lord, kung may 50. Lord, teka lang, kasi paano kung 45? Paano kung 40? Paano kung 30? Paano kung 20? Diba? Kaya alam mo, totoo lang, okay? Panis lahat ng lola at lolo nyo pagdating sa tawaran kay Abraham. Pag ito na malengke yung 50, 10 piso na lang, okay? Pag umuwi, ibang klase si Abraham. Tama ba? Magiging magaling na negosyante ito, kaya pala napakayaman na ito eh. Okay, wala sinabi mga inchi kay Abraham. Tama ba? Okay? Tama. Then sabi ni Lord, okay, sige, for the sake of 10, I will not destroy it. Tama. Ano sinasabi lang dito? When the Lord had finished speaking with Abraham, He left and Abraham returned home. Sobrang tindi ng relationship ni Abraham at ng Lord. Tama ba? Na can you imagine, totoo lang, Sodom at Gomorrah, actually, ay gugunawin na ni Lord. In fact, hindi na nga ito usapin ng Sodom at Gomorrah eh. Tama ba? Hindi na to para sa Sodom at Gomorrah. Actually, kinukonsider na lang ni Lord dito. Hindi na yung Sodom at Gomorrah dahil talaga sila, alam na ni Lord, nakita niya na hindi talaga magbabago. Kinukonsider na lang ni Lord dito talaga si Abraham na lang. For the sake of Abraham. Tama ba? Para sa iyo lang na, actually, gugunawin ko na talaga yan eh. Kaya lang, andyan ka kasi at diba, nakikiusap ka pa eh. Amen? Grabe, ganda. Ilan dito gusto mo ng ganong pabor mula kay Lord? Tama ba? Di ba na may mahal ka sa buhay o kaya may mga tao nakapaligid sa'yo na hindi mo naman alam eh kung anong ginagawa nila eh. Tama? Pero alam mo, di ba, kaya mong gumit na, Lord, teka lang, pinagpipray ko pa yan eh, dinidisciple ko pa yan, nila-life group ko pa yan, nilalabang ko pa yan. Amen? Sarap na makuha pabor ni Lord. Ilan dito gusto makuha pabor ni Lord? Amen. Na pa makikita natin, Abraham and God's everlasting covenant with him and his generations. Alright? Si Abraham at ang walang katapusang tipan o covenant o sumpaan, okay, nilang dalawa, kasama ang buong henerasyon ni Abraham. Tama? I wanna tell you, kaya yung bagay na ginagawa mo ngayon para kay Lord, lagi kong sinasabi yan, hindi lang tatama sa iyo sa buhay mo ngayon. Tatama yan sa buhay ng anak mo, sa buhay ng apo mo. Tatama yan hanggang sa ninuno mo o doon sa generations pa na susunod sa iyo. Tama? Genesis 17, 1-8, when Abraham was 99 years old. Meron po ba rito 99? Tama ba?
Ano sinasabi lang dito? Walang pinipiling edad. Di, kasi graduate na ako dyan, matanda na ako, tapos na ako dyan. Tama ba? Si Abraham, pambihira, talo pa yung pananampalataya ng mga bata. Okay, 99, pero yung faith, pambihira, parang 19 years old. Yung puso kay Lord kung maglingkod. The Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be father of many nations. No longer you will be called Abram. Your name will be Abraham. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come. Grabe. Tama ba? Sabi ni Lord, diba, ako ay gumagawa ng covenant sa iyo, sa henerasyon mo, sa mga susunod pa. Okay? Sa mga susunod mo pang salinlahi, to be your God and to be the God of your descendants after you. Grabe, sabi ni Lord, ako Diyos mo, sumusumpa ako, magiging Diyos mo ako, pero magiging Diyos din ako sa henerasyon mo. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you. I will be their God. Tama ba? Grabe si Lord. Wala pa yung henerasyon ni Abraham. Wala pa yung mga anak niya, pero sabi na ni Lord, nak, magiging Diyos ako sa kanila. Wala pa sila, pero nak, mamahalin ko na sila. Wala pa sila, pero pinapangako ko sa iyo, pagpapalain ko na sila. Amen? Grabe tong Abraham. Tama? Okay, antindi na nakuha ni Abraham na favor. Ilan dito gusto makuha yung favor, gaya ng kay Abraham? Amen? So ang tanong, paano nakuha ni Abraham yung ganyang katinding pabor ng Diyos? Tama? That he was called as a friend of God. Tama? Na kaya niyang mag-mediate, gumitna sa tao at sa Diyos. Di ba? Kaya niyang kunin ang covenant niya sa Diyos at ipamana ito, ipasa to sa kanyang next generation. Tama? Sa panahon natin ngayon, nakikita natin na ang mundo ay pasama ng pasama. How can you secure na yung generations mo, na yung future ng anak mo at ang mga magiging anak nila ay sobrang secured? Pera? Tama ba? Okay? Negosyo? Magandang posisyon? Well, maganda lahat ng yan, pero hindi yan ultimate security. Tama ba? Si Abraham, sinecure niya ang henerasyon niya. Paano? Pinasa niya yung pabor ng Diyos na nakuha niya sa mga anak niya. Tama? So, paano nakuha ni Abraham ang ganito katinding pabor? Okay? Isang powerful verse po. Totoo lang ang magsasummarize ng buhay ni Abraham. At ito po yung Genesis 15 verse 6. Alright? This is the secret of Abraham on getting the favor of God. At ngayon po, hindi na rin yan sekreto kasi alam na natin. Tama? Sabi ng Bible, Abraham believed the Lord. Ilan dito naniniwala sa Lord? Are you sure? Talaga bang naniniwala ka? Okay, grabe po yan. Yung 2 words lang dyan, Abraham believed. Sobrang powerful na yan. Gaano ka-powerful yan? Ang kasunod na statement, ang sabi doon, and he credited. Okay, gusto natin yan. Ilan dito gusto ng credit? Tama ba? Joke lang po. Alright. Di ba? Okay? Hindi yan yung credit na utang. Alright, di ba? And Abraham believed the Lord and he credited it to him. Binilang, idinagdag. Yun ang ibig sabihin ng credited. At idinagdag ito ng Diyos kay Abraham bilang katuwiran, bilang kabanalan. Grabe. God's favor upon Abraham came upon Abraham's faith. San galing ang pabor ng Diyos sa buhay ni Abraham? Galing yan sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos. Tama? I wanna tell you, ang pinakamatinding sandata na hawak-hawak mo, taglay-taglay mo ay hindi yung pera mo sa bangko, pera mo sa pitaka mo, posisyon mo sa kumpanya mo. Tama ba? Okay, at kung ano-ano pang influences at circle na nakapaligid sa iyo. So kung malaman mo, ang pinakamatinding sandata na meron ka, na kailangan alam mo, okay, na meron ka nito, and because of that, dahil meron ka niyan, alam mo, di ba, courageous ka sa buhay, matapang ka, at hindi ka nade-depress. Bakit? Kasi alam mo, sobrang powerful ng sandata mo, at yun ay pananampalataya. Tama ba? Okay, faith
is so strong na pag naintindihan mo yung pananampalataya mo, kaya kanyang dalhin sa pinakamagandang buhay na pinapangarap mo. Yung matinding pabor ng Diyos ay resulta ng matinding faith ni Abraham. PowerPoint po, great faith attracts great favor of God. Amen. Ang matinding pananampalataya sa Diyos ay nag-a-attract ng matinding pabor ng Diyos. Ever since nung tinawag ng Diyos si Abraham, wala na siyang ibang sinukli kay Lord, kundi pananampalataya. Tama ba? Kada usap ng Lord, kada baba ng Lord, kada challenge ng Lord, kada test ng Lord, tama ba? Anumang bagay, saan man nilalagay ng Lord si Abraham, anumang sitwasyon siya pinapadaanan, anumang bagay hinihingi at pinagagawa, basta everything that the Lord deals with Abraham, ang sukli parati ni Abraham, walang iba, pananampalataya. Amen? Kung si Noah, ang sikreto niya, kaya niya nakuha ang pabor ng Diyos ay matinding consecration. Diba? Si Abraham naman, ang sikreto niya ay matinding faith kay Yahweh. Amen? Abraham showed his great love for God through demonstrating great faith upon Yahweh. Tama? Kaya anumang sabihin, anumang ipagawa ng Diyos kay Abraham, never nag-fail si Abraham na tapatan ito ng matinding pananampalataya. Tama ba? Hello? May gusto pa ba ako dito? Kung gaano kalaki at gaano katindi ang calling ni Abraham, or even gaano kalaki ang test ng Diyos kay Abraham, parati tinatapatan niya to ng kasing laki netong pananampalataya. You know what? Magkakaproblema ka lang talaga kapag yung sitwasyon mo ay mas nagiging overpower kesa dun sa pananampalataya mo kay Lord. Magkakaproblema ka parati kapag yung calling ng Diyos sa iyo ay parati, di ba? Mas mataas dun sa pananampalataya mo. Kailangan, di ba, lahat ng bagay na dinidil ni Lord sa iyo, kailangan nun sumabay talaga faith mo dun eh. Amen? Dapat yung sitwasyon mo kasi laki ng pananampalataya mo. Dapat yung faith mo kasi laki ng sitwasyon mo. Dapat yung pananampalataya mo kasi laki nung pangangailangan mo. Dapat yung pananampalataya mo kasi laki nung challenge na hinaharap mo ngayon. Tama? Hello? Pag naiwan at pagparating kulelat ang faith mo, magkakaproblema ka. Tama? Hello? It was the genuine and absolute faith of Abraham that made him attracted to God. Bakit attracted si Lord kay Abraham? Dahil pogi siya? Siguro. Tama ba? Okay, bakit ba? Dahil maskulado siya? I don't know. Tama ba? Hello? Pero totoo lang, to be honest with you, nung tinawag ni Lord si Abraham, di na to bata. Okay? Hello? One thing that made Abraham attracted to God, it was his faith. Tama ba? Bakit ma-attract ang Lord sa'yo? Anong meron ka? Tama ba? That made you attracted. That will make you attracted to God. Sabi ng Bible, di ba, pakibaba po yung verse, uli, ang sabi ng Bible, Abraham believed. Tama? At alam mo, totoo lang, kung merong magsasama rin ng buhay ni Abraham, ito yun. Abraham believed. Anumang bagay na ipagawa ni Lord, ang respond, Abraham believe. May challenge, Abraham believe. May testing, Abraham believe. May pangangailangan, Abraham believe. May malaking kalaban, Abraham believe. Sa lahat ng sitwasyon ni Abraham, lagi, tama ba? Yun lang lagi ang bumabalik, Abraham believe. Tanong, do you believe? Okay? Ano parati ang response mo sa bawat sitwasyon? Sarap no, lagay mo yung pangalan mo ron. Tama? Hello? Kevin, believe. Tama ba? Hello? Si Do, believe. Amen? Tama ba? Hindi ko alam, pag nandito ako, nakakalimutan ko pangalan niyo lahat. Kung sino lang yung lumabas, bahala na kayo. Tama ba? Ang sarap nun eh. Tama ba? Or baka naman pag nandyan ka, biglang pangalan mo, tapos ang nakalagay, doubt. Tama ba? Hello, ang sarap nun, no? Grabe. Can you imagine, nababasa ng lahat, Abraham believe, Abraham believe, Abraham believe. PowerPoint po, the Hebrew word for believe is aman. Alright? Which means to support, to confirm, to establish, faithful, endure, assurance, trusted. Kaya nung sinabi ng Bible, and Abraham believe, gaano katindi yun? Totoo lang. Okay, nung sinabi ng Bible, Abraham believe, pag kinonstruct natin mabuti lumalabas, bakit na-attract ang Lord kay Abraham? Bakit? Kasi yung Abraham believe, it means Abraham supported God. Ay, Lord, yan ba gusto mo? Ay, support ako dyan.
Tama ba? Abraham confirm, ay Lord, pambira, yan ba yung gusto mong gawin natin? Ay pambira, confirm ako, agree ako, susama ako dyan. Tama ba? Lord, i-establish ko buhay ko dyan sa bagay na yan na gusto mo. Lord, magiging faithful ako dyan. Ay, yan ba Lord ang kalooban mo? I'm gonna endure with that. At kahit mahirap pa yung danasin ko dyan sa bagay na pinagagawa mo, tutuloy ako dyan. Tama ba? Yun ang ibig sabihin ng believe. Hindi naniniwala dahil maganda. Lord, naniniwala ako dyan kasi mangyayari. At kahit maghirap ako dahil sa pagsunod ko dyan, maniniwala pa rin ako. Yun yung aman. I'm gonna endure. Kaya nung sinabi ni Abraham kay Lord, sinabi niya, Abraham believed. Abraham endured. Abraham support. Abraham confirmed. Abraham established himself on that calling. Abraham was so assured na, Lord, alam ko, sure na sure ako dyan. Meron ako matinding assurance. Abraham trusted God. Gano'ng katindi yung faith ni Abraham? Imagine, makinig mo mabuti. You know what? Mind-boggling po ito. Okay? Imagine, faith pa lang itself ni Abraham. Wala pa siyang ginagawa. Abraham believed. Tama? Wala pa siyang ginagawa. And yet, God already credited it to Abraham's account as righteousness. Wala pa. Naniwala pa lang si Abraham. Okay? Kumbaga, intention pa lang niya. Sabi ni Lord, ay yan ba yung intention mo? O sige, pinagpapala na kita. Tama? Yung hindi pa siya nagpapasa ng requirements, mag-a-apply pa lang siya. In fact, intention niya pa, ay mag-a-apply ka ba? O pasok ka na. Hard ka na, mag-umpisa ka na kagad. Hello? Ang malupit nito, ay mag-apply ka ba? O sige, promoted ka na. Teka lang, hindi pa nga ako umahapak ng isang araw eh. Hindi, promoted ka na. Bakit? Nakita ko na yung faith mo eh. Sure ako eh. Amen? Yung hindi pa siya nag-e-enroll, ay mag-aaral ka ba? Okay, sabi ni Lord, graduate ka na. Ganong katindi yung faith na pinakita ng Diyos. Yun yung aman. Makinig mabuti. Sa sobrang solid ng faith na pinakita ni Abraham sa Diyos, eventually, binalik din agad ng Diyos kay Abraham ang kanyang pananampalataya. Amen? Hello? Wala pa man, hindi pa man nangyayari, agad-agad, naniwala na agad ng buong buo si Abraham. Amen? At yun yung aman. That's aman. That's the Hebrew word. That's believe. Lord, wala pa, pero suportado ko na yan. Lord, wala pa, pero kino-confirm ko na yan. Tama ba, Lord? Tama ba? Wala pa siya, pero ini-establish ko na buhay ko dyan. Magiging faithful na ako dyan. Mag-i-endure ako dyan. Di ko alam kung anong pagdadaanan ko dyan na hirap. Pero whatever it is, Lord, mag-i-endure ako dyan. Amen? Pagtitiwalaan ko yan ng buo at assured na assured ako mangyayari yan. Ganun yung aman. Ganun yung faith ni Abraham. Kaya naman si Lord, hindi nagpatalo. Pambira, mananalo ka ba kay Lord? Hindi ka mananalo. Yung tindi ng pananampalatayang pinapakita mo kay Lord, maniwala ka, mas malaki ibabalik ng Lord sa'yo. Kaya walang talo sa pananampalataya kay Lord. Tama ba? Kahit na anong nararanasan mo, kahit na anong hirap, kahit na anong sakit, kahit na anong pait, kahit anong bigat, gusto ko malaman mo, kapag nanampalataya ka ng buong buo kay Lord, di ka matatalo. Tama ba? Sabi ni Lord, ay Abraham, wala pa man, naniniwala ka na? Okay, ito rin gagawin ko. Wala ka pa man ding ginagawa para sa akin, ibibilang na kitang righteous. Hindi ka pa man sumusunod, hindi ka pa man humahakbang, hindi ka pa man nag-o-obey, pero para sa akin, matuwid ka na. Amen? Bakit? God was so sure that Abraham will do what he committed and what he established sa kay Lord. Tama. Grabing palitan ng compliment. Grabing palitan ng appreciation and respect ang nakita natin sa John 15:6. Ang ganda eh. Tama ba? Abraham believed and God credited to him as righteousness. Tama ba? Ang lupit ng palitan. Abraham was so sure with God and God was so sure with Abraham. Amen? Sure ka ba kay Lord? Tama ba? Eh si Lord sure din kaya sa'yo. Amen? Hello? So ngayon ang tanong, anong klaseng faith ang pinakita ni Abraham kay Lord? Tama ba? Anong klaseng faith ang pinakita ng Diyos kay Abraham? Okay, number 1, pananampalatayang naniniwala kahit hindi pa nakikita. Amen? Hello? Tama? Alam mo, madaling manampalataya kapag, alam mo, ganda-ganda na nakikita mo eh.
Pero paano kapag kabaliktaran ang nakikita mo? Or paano kung wala ka pang nakikita? Tama? Genesis 12, 1 to 5. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household, and go to the land. To the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all the people on earth will be blessed through you. Sabi ng Bible, okay, sige po, sunod na lang yung PowerPoint natin. So Abraham went as the Lord had told him. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Si Abraham po, gano'ng katindi ang faith, 75 years old, nagbi-mission pa. Tahimik kayong lahat, okay? Tama ba? 75 years old, pinag-mission ni Lord, nakalis ka dito sa lugar, doon ka tumira, doon sa lugar na gusto ko, doon ka tumira. Tama ba? At doon mo ako ipakilala at doon mo pasikatin ang pangalan ko. He took his wife Sarah, his nephew Lot, and all the possession they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Grabe. Para maintindihan natin gaano katindi yung pananampalataya ni Abraham, okay, check natin paano pinag-usapan yung pananampalataya ni Abraham sa New Testament. Hebrews 11 verse 8. Okay, ano chismis? Tama ba ng New Testament sa naging buhay ni Abraham at pananampalataya ni Abraham? Okay? Hebrews 11 verse 8, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ano chismis kay Abraham? Grabe, si Abraham manampalataya. Sumusunod kay Lord kahit hindi niya pa nakikita kung saan siya pinapupunta ng Lord. Amen. Tama ba? Hello? Susunod ka lang ba kay Lord kapag, di ba Lord, teka lang, pakita mo muna sa akin kung ano mangyayari sa akin dyan. Tama ba? Money down muna. Okay, ano tingin mo kay Lord? Stapador? Tama ba? Hello, scammer ba siya? Amen. Buti pa nga yung scammer, di ba? Yung pera mo, binigay mo na sa kanya bago ka maniwala eh. Amen. Hello? Alam mo, daling manampalataya pag maganda nakikita mo, paano pag pangit. Pero si Abraham, sabi niya, Lord, di ko na kailangan makita, sapat nang ikaw nagsabi sa akin. Sure ako. Hindi ko alam kung anong nandun. Wala akong idea kung anong itsura nun. Wala akong idea kung ano talaga nag-aantay sa akin doon. Pero yung katotohanan lang na ikaw ang nagpapapunta sa akin doon, sapat na yon para iwan ko lahat ng meron ako ngayon. Amen? In fact, hindi na nga kailangan umalis ni Abraham. May mga pagkakataon sa buhay mo na maayos ka naman at hindi mo kailangan sumunod. Pero dahil si Lord ang nagsasabi, kailangan mong sumunod. Abraham was very secured and established sa buhay niya noong time na tinawag siya ni Lord. Pero dahil si Lord nagsabi, sa balutan, alis siya doon. Tama ba? At grabe naman, hanggang New Testament, hanggang Hebrews, sinasabi gaano katindi yung pagsunod niya. Amen? Hello? Lesson na makukuha natin, ang pananampalatayang naniniwala kahit hindi pa nakikita, ay magre-resulta para makita, makuha at maranasan ang mga bagay na hindi makikita, hindi makukuha at hindi mararanasan ng iba. Amen? Hello? Kung yung faith mo ay ayon lang parati sa nakikita mo, din yung mga bagay na nakikita mo lang din na makukuha mo. Pero kung yung faith mo kayang sumunod kay Lord, kahit pa wala ka nakikita, maniwala ka, yung hindi nakikita ng iba, yung hindi makukuha ng iba, at hindi mararanasan ng iba, ikaw makukuha mo. Amen? Hello? May gusto pa ba ako dito? Tama? Thank you, Lord. Okay? Picturean nyo na lang po. Number 2. Alright. Ano pang pananampalataya pinakita ni Abraham? Pananampalatayang naniniwala kahit na mukhang imposible nang mangyari pa. Grabe yan. Amen? Woo. Asan ka ngayon? Nasa church, okay? Di ba? Alright. Asang sitwasyon kayo ngayon ng buhay nyo? Kasi baka mamaya kayo ay nahaharap sa isang sitwasyon na parang nagdeklara na kayo, wala na, tapos na. Dead end na, close na, sarado na, done deal na, wala nang magagawa pa. Okay, well, ikaw. Pero si Lord, tinanong mo ba kung kaya niya pa? Okay. Binigyan mo ba ng chance si Lord na patunayan niyang Diyos mo siya? Kasi baka mamaya nagsara ka na agad ng pintuan kasi sinukat mo lang ayon sa kakayanan mo. Pero hindi mo sinukat ayon sa pananampalataya mo kayang gawin ng Diyos sa'yo. O baka pati yung pananampalataya mo sinukat si Lord na hanggang doon lang siya.
Tama? Genesis 15, 1-6, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Kamatakot, ako panangga mo. Okay? At yung sinabi po dyan ng Bible na I am your shield, okay, yan po ay synonymous sa ibig sabihin po niyan, I am sovereign. Ang pinakamatinding panangga mo talaga sa buhay mo ay sovereignty of God. Sabi ni Lord kay Abraham, huwag ka matakot. Bakit? Panangga mo ako. Bakit? Walang bagay sa buhay mo na hindi kita kayang proteksyonan. Bakit? Sovereign ako. Mas malakas, mas magaling, mas malaki ako sa lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo, dumating sa buhay mo, at darating pa sa buhay mo. And I am your very great reward. Kaya lang, sabi ni Abraham, verse 2, but Abraham said, Sovereign Lord, okay, what can you give me since I remain childless? Teka lang, Lord, ano pang kaya mong ibigay sa akin? Wala naman akong anak. Kumbaga, ang sinasabi ni Abraham kay Lord, hindi niya sinasabing wala ka nang kayang ibigay. Ang sinasabi lang niya rito, kumbaga, yung meaning nung sinasabi niya, yung context is, Lord, actually, wala namang silbi lahat ng bagay na meron ako ngayon kasi wala naman akong tagapagmana. Wala akong anak Yun ang sabi niya. And the one who will inherit my state is Eliezer of Damascus. Noong unang panahon, ang standard po at culture nila, pag walang anak, yung may-ari ng lupa, nung asyenda, yung chief na servant niya, okay, ang magmamana nun. Kaya si Eliezer yung sinabi niya, kasi yun ang chief servant niya. And Abraham said, you have given me no children. So a servant in my household will be my heir. Verse 4, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir. Hindi mo yan mali ka. Hindi yan ang magiging tagapagmana mo. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Magkakaroon ka ng anak na galing mismo sa laman mo. He took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Bilangin mo lahat ng bituin. Okay, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Grabe. Okay. And Abraham believed the Lord. Yun na yung binasa nating verse kanina. Abraham believed. Ba't na-amaze si Lord? Pambira, dinala ng Diyos si Abraham sa isang state na nabaliw siya. Lord, pambira. Okay, Abraham at this time, alright, most probably nasa around 75 years old, pataas na dito si Abraham. Alright? At yung asawa niya, okay, ay around nasa mga probably 50 pataas. Wala na, lampas na sila sa childbearing era nila. Tama, wala nang kakayanan. And yet, ang sabi ng Bible, Abram believed. Hello? Kaya mo pa rin bang maniwala kay Lord kahit pa, diba, sa paningin mo at sa pananaw mo, sarado na. Madaling maniwala at manampalataya kapag may nakikita at kapag naiintindihan mo yung sitwasyon, pag nabibilang mo pa at nasusukat mo pa ang sitwasyon Tama ba? Okay. Sige Lord, kaya yan. Bakit? Kasi may inaasahan ako Paano kung wala ka ng inaasahan? Tama ba? Hello? Hindi kaya ng Panginoon yan. Bakit? Kasi may ine-expect kang parating Hindi kasi may ipon pa Paano pag wala ng parating? Paano pag wala ng ipon? Kaya mo pa rin bang manampalataya at tumaya? Tama ba? Kasi nasabi ni Lord. Amen? Paano kung lampas na sa abot ng iyong pangunawa? Paano kung hindi mo na kayang bilangin? At kahit pabilangin mo, Lord, pambira, kahit padagdagan ko pa ng 4 na kamay, yung sarili ko at 2 paa, kulang pa rin. Amen? Hello? Paano kung ikaw mismo hindi mo na nakikita sa sarili mo? O nakikita mo na sa sarili mo na imposible na talaga, maniniwala ka pa rin ba? At yun ang pananampalatayang pinakita ng Diyos kay Abraham. Tama. Can you imagine, matanda ka na, baog ang asawa mo, tapos ang sinabi pa ni Lord, magkakaanak ka. At ang sinabi pa ni Lord, hindi ka lang basta magkakaanak ng isa. Sabi niya, lumabas ka at bilangin mo lahat ng bituin sa labas. At kung gaano karami yung mabilang mo, ganun karami yung magiging anak mo. Ha? Lord! Tama? Hello? Nakita niyo yung eksena? Tama ba? Paano mangyayari yan? Hindi na nga manganganak yung asawa ko. Wala na rin akong sperm or egg cell. Di ko alam, di ba? May na ako sa science. Tama ba? Okay? Tama? Basta wala na Tapos sabi mo, ganun pa karami. Tama? Hello? Will you believe? Baka ikaw ay nasa isang sitwasyon na gaya ni Abraham ngayon na sinasabi mo, Lord, wala. Yung isa nga, imposible na Yung ganyan pa kaya kadami. Tama ba? Okay? Kaya natakot si Sarah, Lord, ganyan kadami, panganganak ko. Okay. Tama ba? Saan lalabas yan, Lord? Tama ba? Okay?
Hello? PowerPoint please. Abraham's faith upon God is bigger than his limitations, bigger than his weaknesses, and bigger than his capacities. Tama ba? Mas malaki ang pananampalataya ni Abraham sa limitasyon niya, limitasyon nila, kahinaan nilang mag-asawa, even yung kapasidad nila. Sinukat na ni Abraham yung kahinaan niya at sinukat din niya yung kapasidad niya. Kahit pagsamahin ko, Lord, yung kahinaan ko tsaka kalakasan ko, kulang pa rin eh. Pero sabi ni Abraham, Lord, maniniwala pa din ako. Amen. Guess, ano sabi? Genesis 21 verse 5. Nangyari ba yung sinabi ni Lord? Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Ang bihira. Amen? Hello? Sabi ni Abraham, Lord, di na pwede. Sabi ng Bible, sabi ni Lord, Nak, pwede pa, maniwala ka. 100 taon si Abraham nung pinanganak niya si Isaac. Truly, Abraham believed God, period. Amen? Ama, walang, Lord, paano? Hindi. Sabi ni Abraham, Lord, maniniwala ako. Okay, kahit na ganito, kahit na, basta period. Ano kwento na naman? May chismis na naman ng New Testament. Hebrews 11 verse 12. And so from this one man, he, as good as dead, came descendants as numerous as stars in the skies and as countless as the sand on the seashore. Ang ganda ng description ng New Testament. Sabi niya, actually, mamamatay na lang si Abraham eh. Dapat eh. He as good as dead. Bakit? Pampira, 70 plus. Alam mo, sa panahon na ina-expect mo, wala nang magandang mangyayari sa'yo, manampalataya ka kay Lord. Yung inaakala mong patay ka na, yung inaakala mong tapos na buhay mo, yung inaakala mong tapos na karir mo, yung inaakala mong tapos na lahat sa buhay mo, pag nanampalataya ka kay Lord ng malaki at matinding-matindi, maniwala ka dyan, lalabas ang pinakamatinding himala sa buhay mo. Anong lesson? Ang pananampalatayang naniniwala, kahit na imposible pa, basta sinabi ng Diyos, ay makakakita ng imposibleng naging posible. Amen? Tama. Hello? Para mali ata yan. Alright? Diba? Ang pananampalatayang naniniwala, kahit na, alright? O baka nagkamali ako, sorry po. Okay? Kahit na imposible pa, basta sinabi ng Diyos, ay makakakita ka ng imposibleng bagay na naging posible pa. Amen? Last, tapusin ko na po. Alright, number 3. Ano pananampalataya pinakita ni Abraham? Pananampalatayang naniniwala. Kahit na ang sakit-sakit at ang bigat-bigat ng pinagagawa. Tama? Hello? Okay. Masakit at mabigat na nampalataya. Amen. Masarap manampalataya pag masarap at magaan yung pinagagawa eh. Kayang-kaya. Genesis 22, 1-18. Sometime later, God tested Abraham and He said to him, Abraham, he replied, Here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. On a mountain I will show you. Can you imagine, gaano kahirap na nakuha ni Abraham si Isaac? 100 years old eh. Tapos eventually isang araw sabi ni Lord, Nak, ialay mo sa akin. Yung miracle baby mo, ialay mo sa akin. Sa bundok na sasabihin ko sa'yo. Tama? Lord, akala ko ba pararamihin mo ko? Ito lang yung kaisa-isang source para dumami ako. Bakit mo kukunin? Tama? Maniniwala ka pa rin ba? Early the next morning, Abraham got up, loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Grabe yung Abraham. Tama ba? Siya pa mismo naghanda ng mga bagay para mag-offer kay Lord. On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. Imagine mo, 3 araw pang bumiyahe. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship God and then we will come back to you. Tama? Pinapaalay ng Diyos si Isaac. Tama ba? Sumunod si Abraham, iaalay niya si Isaac. Pero sa puso at isip ni Abraham, alam niya, babalik siya kasama pa rin yung anak niya. We will worship God and then we will come back to you. Tama ba? Okay? Paano mangyayari yun? Iaalay nga niya. Basta, hindi ko alam. Sabi niya, basta naniniwala ako may gagawin ng Diyos. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Grabe, nilagay na. Okay, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering?
Tama ba? Kaya alam mo, totoo lang po, ang pinakamatinding offering, yung masakit na offering. Gaano kasakit kay Abraham? Tama ba na sinasakay niya si Isaac sa kabayo, tapos nilalagay niya, sabi, nilagay sa balikat ni Isaac yung panggatong, pinahawak sa kanya yung apoy. Gaano kasakit sa isang tatay, tama ba, na alam mo, i-offer mo yung anak mo, tapos nilalagay mo sa kanya yung panggatong. At tatanungin ka ng anak, Tay, meron ng kahoy, may apoy na, pero wala pa tayong alay. Gaano kasakit yun sa isang tatay, tama, tanungin ka ng anak mo. Kasi hindi mo masabi sa anak mo, nak, ikaw yung alay. Tama? Sakit. Okay? And the two of them went on together. When they reached the place, God had told him about Abraham. Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand, took the knife to slay his son. But an angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Okay, nung time na iaalay na at sasaksakin na ni Abraham yung anak niya, dumating na si Lord. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Diba? Alam mo, pinakamataas at pinakamatinding ekspresyon ng pananampalataya natin kay Lord, tama ba, ay hindi mo ipinagkait at hindi mo ipinagdamot na ibigay kay Lord. Yung pinakamasakit, tama ba, at pinakamahal na kaya mong ibigay para kay Lord. Amen? Tama? Abraham looked up, and there in a thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. Yahweh will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, sumumpa si Lord, dahil hindi mo yan pinagdamot sa akin yung kaisa-isa mong anak, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the skies and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Amen. Sigurado ako, pagpapalain kita ng todo, maging angkan mo dahil sumunod ka sa akin. Amen. You know what, church? Tapos na po ako. I found out, may mga tao talagang pagpapalain sila ng Diyos. Pati ang buong pamilya nila ng todo-todo. Kahit pa harangan ng tao. Kahit pa bulabugin ng demonyo. Kahit pa anumang gawin ng mundo para pigilan at sumpain ka, wala silang magagawa. Pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi nandun ang pabor ng Diyos sa kanila. Si Abraham at ang buong pamilya at buong henerasyon, pinagpala ng Diyos. Bakit? Grabing manampalataya. Alam mo, gano'ng katindi yung faith? Tipong dinala na ng Diyos si Abraham sa isang sitwasyon na pwede na siyang humintong manampalataya. Lord, kaisa-isang anak ko na to ah. Diba? Yung dinala na siya ni Lord sa isang sitwasyon na pinakamatinding rason na para humintong manampalataya. Pero still, hindi pa rin tumigil manampalataya si Abraham. Amen? Hebrews 11:17-19, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead. Diba? Sabi niya, si Isaac ang source para dumami ako. Pero kung hinihingi ni Lord, ibibigay ko. Kasi naniniwala ako na kaya rin siyang buhayin ni Lord. And so, in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Kaya alam mo, totoo lang, ang sinasabi ng Bible, tama ba? Magkaiba yung Isaac na inoffer ng Diyos, ni Abraham, at magkaiba yung Isaac na bumalik. Kasi yung Isaac na inoffer ni Abraham, technically, spiritually namatay, inoffer niya kay Lord eh. At, di ba? Okay, nung bumalik, ibang Isaac na to. Tama? PowerPoint po, Abraham turned his testing season into faith-stretching season. Amen? Pinaliktad. Tama, yung testing season ni Abraham, naging faith-stretching season. Tama. What made Abraham attracted to God is genuine faith, absolute faith.
Genuine faith catches the attention and favor of God. Amen. Ilan dito gusto makuha ang pabor ni Lord? Attention ni Lord. Di mo makukuha ang pabor at attention ng Diyos kung puro reklamo lang ginagawa mo sa buhay mo. Kung magwawala ka lang, magdadabog ka lang. Tama ba? Di mo makukuha pabor ng Diyos. Anong lesson? Ang pananampalatayang naniniwala, kahit na masakit at mabigat pa, ang pinagagawa ay makakakuha ng matinding pabor at malaking covenant mula sa Diyos na mamanahin ang kanyang buong henerasyon. Amen. Tapos na po ako. Can I invite everyone to stand up? Church, life giver, kausap ka ng Panginoon ngayon. Can I ask everyone to put yourself in the position of faith? Hindi ko alam kung anong sitwasyon ka nandun. Or baka nasa season ka ng testing mo. O baka nasa season ka ngayon na you are in need. Nasa season ka na ubos, sagad na sagad. Nasa season ka ngayon na sinasabi ni Lord sa'yo, knock advance, knock go. Pero yung sitwasyon mo ay ang hirap-hirap. Lord, paano ako mag-go? Paano ako mag-advance? Ang bigat ng sitwasyon ko, ang hirap ng buhay ko ngayon. You know what? It's not about your situation. It's all about how God is calling you and how God is testing you and how God is stretching you. Maniwala ng lampas sa kakayanan mo. Maniwala ng mas malaki kaysa sa sitwasyon, kaysa sa mga bagay na hinaharap at pasan-pasan mo. Do not allow your situation, your pain, your trouble, your need right now to stop you from believing. Stop you from showing to God that you really believe. Abraham believed. Sana ikaw din. Sana ilagay mo yung pangalan mo at sabi mo, Lord, naniniwala ako. Let your faith, yung faith mo pa lang, sobrang sure na kasi yung faith mo nagsasabi kay Lord ng buong puso, Lord, sure ako dyan, sali ako dyan, magkukumit ako dyan, susuporta ako dyan, magiging faithful ako dyan, I'm gonna endure everything for it. Magtitiwala ako, sasali ako, anuman ang maranasan, anuman ang makasalubong ko dyan. So right now, kausapin mo si Lord. Asan ka man ngayon? Turn your situation right now into a faith-stretching season. Turn right now your pain into an opportunity to believe. Lord, naniniwala ako. Maniwala ka, may gagawin ng Lord. 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 Because our God is the God who does good things. Parati may gagawin ng Lord. Come on. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Let your faith conquer your fears. Let your faith conquer your doubts. And let your faith attract the favor of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Maniwala ka. May kaya pang gawin si Lord. Maniwala ka, hindi pa tapos. It's not yet over. God can bring Isaac in your life. Dakilain ka sa buhay Kaya pang maglabas ni Lord ng bagay na maganda sa pangit mong sitwasyon. Believe, 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 believe. Para sa amin, Panginoong
raise up your hands to God? Lord, just like Abraham believed, kami rin, Lord, naniniwala kami. Lord, we are raising our standard of believing right now. Tinataas namin ang aming pananampalataya, mas mataas sa aming problema, mas mataas, Lord God, sa aming pangangailangan, mas mataas at mas malaki sa mga bagay na pinoproblema, hinaharap at nilalabanan namin ngayon. Mas malaki at mas marami sa aming pangangailangan. Lord, we are putting our faith on the highest level that we can, believing beyond what we are seeing, believing beyond impossibilities, and believing though it hurts, believing though it's so heavy. Maniniwala at mananampalataya kami. Because God, naniniwala kami, you can do all things. There's nothing impossible to you. Walang imposible sa naniniwala sa kapangyarihan at kakayanan mo. So we believe, if you provide sa panahon ni Abraham, you can provide up till now. Kung nagawa mong samahan si Abraham, at nagawa mo palabasin si Isaac sa panahon na hindi na siya kayang palabasin ng tao, pero napalabas mo, may lalabas pa rin Isaac na magdadala ng tunay na kasiyahan, genuine laughter sa aming buhay. Thank you, Jesus. Pagpalay mo bawat isa. Tulungan mo kaming manampalataya ng buo, seryoso at totoong-totoo sa iyo. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.